una sa lahat. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck! Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sara Amy sa 2028, VP Sara maagang nagdeklara na tatakbo siyang Pangulo. Si Senator Amy Marcos daw ang magiging running mate. Unity sa kakamping. Matapos ang announcement ni VP Sara, Pangulong Bongbong Marcos, handa na bang makipag-alyansa sa oposisyon? Kandidato ng oposisyon, si Senator Risa Ontiveros, nagpa-presscon din. Iaanunsyo raw nila ang kanilang mga pambato sa 2028 bago matapos ang taon. Bida-bida ngayon, Trillanes binanatan si Senator Bam Aquino matapos itong sabihing dito sa Pilipinas dapat dinggin ang EJK at hindi sa ICC. Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Mas napaaga ito sa naunang plano ng bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano raw ang nagtulak kay VP Sara na tumakbo sa pagkapangulo at maagang deklarasyon niya? Jiggy, nagpahayag ng malasakit sa kinabukasan ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang i-anunsyo ang kanyang presidential bid sa 2028 elections. Bago magsimula ang kanyang press conference ay ipinatanggal niya sa mga staff ang logo at watawat ng Office of the Vice President sa entablado. All black ang suot ng bise nang dumating. Hawak ang kopya ng kanyang talumpati. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. At Camille, kasabay ng pag-aanunsyo ni VP Sara, may patutsada rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong detalye nito? Jiggy, nakita raw ni VP Sara ang anyay kawalan ng katapatan ni Pangulong Marcos sa mga ipinangako niya noong kampanya at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Giit ni VP Sara sa dami ng umano'y katiwalian na nakita niya, partikular dyan sa 2025 national budget, ay napagdesisyon niyang umalis na sa gabinete kahit na alam niyang impeachment laban sa kanya ang magiging kapalit nito. Hindi rin daw natatakot si VP Sara sa paninira sa kanyang pangalan, pero natatakot daw siya para sa susunod na henerasyon. Kaya raw sa pagkakataong ito, iaalay niya raw ang sarili para sa bayan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni VP Sara. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang
Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Gigi, nauna nang sinabi ni VP Sara noon na kung may plano man siyang tumakbo sa pagkapangulo ay iaanunsyo niya ito sa third quarter ng 2026. Pero napaaga nga ito sa gitna yan ng 3 panibagong impeachment complaint na inihain sa kanya sa Kamara. Gigi? At Camila, nung pananaw ng mga political analyst dito sa napaagang deklarasyon ni VP Sara? Gigi, para kay UP Political Science Professor Jean Franco, masyadong maaga nga ang pag-anunsyo ni VP Sara pero hindi na raw ito nakakagulat. Posibleng may kinalaman daw ito sa impeachment at sa nalalapit na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Professor Franco. Gamble ito sa kanya kasi yung normally pag medyo maaga ka masyadong nag-announce, puputaktiin ka talaga ng lahat na lang ng pwedeng ibato sa'yo. No? Ang mangyayari, napakadali na niya ngayong sabihin na lahat ng mga ito ay ginagawa ng mga kalaban niya para hindi siya makatakbo or mabawasan ng mga taga-suporta sa kanya. Maaaring may kadahilanan dun sa yung hearing ng charges sa kanyang ama ni sa Pangulong Duterte. In effect, it's both a survival mechanism but also to ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Yan munang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Matipid naman ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara matapos itong i-anunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Live mula sa TV5 Media Center din nangunguna sa balita si Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano reaksyon ng Pangulo dito? Gigi, good luck. Yan lang yung maikling sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang matanong kanina kung ano ang naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito nga sa ginawang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero ang kwento ni Yuse Castro, nakangiti naman daw si PBBM nang sabihin niya ito. Pero hindi masabi ni Yuse Castro kung sarcastic nga ba etong pagbibigay ng mensahe ni PBBM. Ang maliwanag, hindi nagustuhan ng Malacanang yung mga naging pahayag ni VP Sara tungkol sa paghingi nito ng tawad, partikular nung humingi siya ng tawad dahil daw tinulungan niya si PBBM na manalo nung nakaraang eleksyon. Ang sabi ni Yuse Castro, malinaw naman na bahagi sila ng unit team kaya hindi dapat sinosolo ni VP Sara ang credit. Taong bayan din naman daw ang namili kung sino ang dapat na maupo sa pwesto. Hindi rin nagustuhan ng palasyo yung paghingi ng tawad ni VP Sara dahil doon sa hindi daw niya maatim na pagkakasama doon sa maanomalyang national budget kaya daw siya nagbitiw bilang bahagi ng gabinete ng Marcos administration. Ang sabi ni Yuse Castro, kung gusto talaga niyang pag-usapan ang tungkol sa anomalya, abay ipaliwanag niya yung tungkol sa confidential funds na nangyari doon sa Office of the Vice President at sa Department of Education nung siya pa ang nakaupo bilang secretary. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unit team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice presidente. At Maricel, sa briefing ni VP Sara, makailang beses din siyang nag-sorry dahil sa talamak na korupsyon, krimen at illegal na droga. Anong tugon dito ng Malacanang? Gigi, ang resback dyan ng Malacanang, in-enumerate nila yung mga listahan na totoong mga bagay daw na dapat ihingi ng tawad ni Vice President Sara Duterte. Halimbawa, kabilang na nga dyan yung tungkol sa pagbaha. Nabanggit din kasi ito ni VP Sara doon sa kanyang press briefing kanina. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung pag-uusapan natin ng baha, ilang flood control projects ba ang nagawa during the administration of his father, si former President Rodrigo Duterte? Kahit naman daw lagpas 10,000 ito, wala
wala naman daw naramdaman dito sa ginawang flood control projects na ito. Katunayan, noon daw taong 2021, nakaranas pa raw ng matinding pagbaha sa mismong lalawigan ng Davao. Bukod dyan, dapat din daw ihingi ng sorry ni VP Sara yung pagtanggap niya sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education kahit namulat sa poll, alam naman daw niya na hindi naiintindihan ang trabaho tungkol dito. Dapat din daw ipagsorry ni VP Sara yung mayat-maya niyang pagbiyahe at personal trip sa iba't ibang bansa kung saan umabot ng milyon yung kanyang mga gastos. Naritong pahayag ni Yuse Castro. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. At Maricel, anong tingin ng Malacanang dito sa maagang pag-anunsyo ni VP Sara gayong nakaumang din ang impeachment complaints laban sa kanya? Well, Jiggy, ang sabi dyan ni Yuse Castro, hindi naman basta-basta mahahadlangan yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman daw siya sasampahan ng ganitong klase ng hakbang kung wala naman siyang ginagawa na tingin ng iba ay nagba-violate sa ating batas. So mas maiging harapin na lamang ito. Pero binigyang diin din ni Yuse Castro yung pagkakaiba ng politiko sa statesman. Kapag daw kasi politician, ang iniisip daw nito yung paparating na eleksyon. Pero kapag statesman, ang iniisip daw nito ay ang susunod na henerasyon. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. At Maricel, itong pag-aanunsyo ng kandidatura ni VP Sara ay naging daan ba para buksan ang administrasyon, pakikipag-alyansa nga sa oposisyon? Sa ngayon, Gigi, hindi pa raw yan napapag-usapan ng mga opisyal ng Malacanang. Pero ang malinaw na sinabi ni Yuse Castro, dapat ngayon pa lang ay maging mapanuri na ang taong bayan kung sino nga ba yung gusto nila na umupo sa Malacanang sa susunod. Dapat daw ang piliin ay yung taong makabayan. Natanong din si Yuse Castro kanina kung kahit ba si Pangulong Bongbong Marcos pareho yung nararamdaman ngayon na sorry din siya o nagsisisi dahil nakatandem niya si Vice President Sara Duterte nung eleksyon. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, wala naman daw pinagsisisihan ang Pangulo. At nung panahon naman daw na yon, hindi naman din daw alam ng Pangulo itong ginagawa o gagawin ni Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, tambalang Sara Aimee sa 2028, sinusulong ni Senator Robin Padilla. At pag-aanunsyo ng kandidatura ni VP Sara, gimmick lang ayon sa ilang kongresista. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tinawag na gimmick ng ilang kongresista ang biglaang pag-aanunsyo ng kandidatura ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano naman nasabing gimmick ng mga congressman itong pag-aanunsyo ni VP Sara? Jiggy, pananakot at kalkulado ang timing. Ganyan nga inilarawan ng Makabayan Block yung pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sinakto raw kasi ito ng bise bago talakayin dito sa Kamara yung nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, panakot lang daw ito ng bise sa mga kongresistang susuporta sa kanyang impeachment. Panawagan ng Makabayan Block
Bloc wag nang magpabudol sa mga Duterte. Dapat daw munang sagutin ni VP Sara kung paano niya umano winaldas ang nasa 612 million pesos na pondo ng taong bayan. Narito ang pahayag ng Makabayan Bloc. Siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli, no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are distractions po. At Marian, maapektuhan kaya ng anunsyo ni VP Sara yung takbo ng impeachment laban sa kanya? Jiggy, kumpiyansa itong Makabayan Bloc na boboto yung mga kapwa nila kongresista nang naaayon sa kanilang konsensya dahil malakas daw yung ebidensya at laman ng impeachment complaints laban sa bise. Kaya tiwala raw silang aabot ito sa paglilitis. Narito ang kanilang pahayag. Hamon din yan talaga dito sa mga miyembro ng Kongreso na ipakita nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. May confidence kami na kung aakto at boboto ang ating mga kongresista ayon sa kanilang konsensya or even sa kanilang prinsipyo, magtuloy-tuloy ang impeachment process, magtuloy-tuloy ito sa impeachment trial and even sa removal from office. Yan yung Makabayan Bloc, yung mayorya. Ano naman ang sinasabi, Marian? Jiggy, aminado itong si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na posibleng makaapekto itong anunsyo nga ni VP Sara sa magiging botohan sa impeachment. Ang malinaw daw sa ngayon magtutuloy yung proseso at hinihintay na lamang na ma-refer yung 3 reklamo sa House Committee on Justice para umpisahan na nga yung paggulong ng impeachment proceedings dito sa Kamara. Dating naging House Prosecutor itong si Defensor nung nakaraang taon para sa reklamo laban kay VP Sara at bukas pa rin daw siya sakaling ang alokin muli maging prosecutor kung uusad sa paglilitis ang impeachment. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. The very reason why I signed the impeachment complaint last year was because walang vice presidenteng nagsasabi na may kinausap na akong taong handang pumatay sa isang presidente. That will always be an impeachable offense and a betrayal of public trust. Samantala, Jiggy, hindi na nga raw nagulat itong si ML Party List Representative Leila De Lima sa anunsyo ng bise. Karapatan daw niyang magdeklara kahit napakaaga tulad ng karapatan ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Mas maganda raw na harapin muna ni VP Sara at sagutin ang mga ito bago mag-ambisyong maging Pangulo. Para naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ginagamit ni VP Sara yung pagtakbo bilang presidente para palusot sa pagpapanagot sa kanya ng taong bayan. Narito po ang pahayag ni Congressman Percy Sendanya. Well, I hope that this will not affect the members of the House and that we fulfill our constitutional mandate of holding erring public officials accountable. Samantala, suportado naman ni Pwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte yung pagtakbo ng kanyang pinsang si VP Sara sa 2028 presidential elections. Giit niya, napatunayan na ni VP Sara na isa siyang leader na magpapatuloy makipaglaban para sa bansa at sambayan ng Pilipino. At Jiggy may ugong na may ika-4 pang impeachment complaint na ihahain nga laban kay VP Sara. Pero yan ay inaabangan pa natin. May hanggang March 2 pa si Speaker Bogie D para nga ma-refer sa or maisama sa order of business itong impeachment complaints laban kay VP Sara. At tiniyak naman ni SDML Defensor na walang magiging delay sa pag-refer nito sa House Committee on Justice. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, tuloy na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo.
Yan ay matapos ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang lahat ng apela ng kampo ng dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nagbabalik si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, personal bang harap ang dating Pangulo sa pagdinig? Jiggy, tumangging magbigay ng komento ang abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kung personal bang dadalo ang dating Pangulo sa confirmation of charges hearing na magsisimula sa February 23. Ang sabi niya lang, let's wait and see. Bago nito, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang apela ng kampo ng dating Pangulo sa pagdeklara sa kanyang fit to stand trial. Iginiit ng mga judge na hindi pwedeng iapela ang lahat ng isyong nabanggit ni Kaufman. Ito raw ang dahilan kaya hindi na sila bumase sa desisyon. Hindi na nila binase ang kanilang desisyon sa medical report ng defense team para nga matiyak na magiging patas ang lahat ng proceedings. Jiggy? At Camille, ano ang mangyayari pagdating ng confirmation of charges hearing? Jiggy, 4 na araw tatagal ang confirmation of charges hearing mula February 23 hanggang 27. Magbibigay daw ng pahayag ang prosecution, defense at legal representatives ng mga biktima bago ipresenta ng mga judge ang argumento sa merito ng kaso. Nasa 539 na biktima ng drug war ang kinilala para lumahok sa hearing. 3 abogado ang magiging kinatawan nila. Matapos ang mga pagdinig, hindi pa agad lalabas ang desisyon sa susunod na linggo. May 60 araw daw ang mga judge para pag-aralan ang ebidensya. Paglilinaw ng ICC, hindi pa ito ang aktwal na paglilitis. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng ICC. I have to stress that this is a pre-trial hearing. So at this stage, the judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, the judges will decide whether there's enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. The judges can decide one of 3 things. 1, to confirm the charges and send the case to trial. 2, to adjourn the hearing, asking the prosecutor to bring additional evidence or to amend the charges. Or 3, the judges can decline to confirm the charges and terminate the proceedings. At Camille, may sagot na bang ICC doon sa pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng mga sinasabing kasabwat ng dating Pangulo? Jiggy, ayon sa ICC, ang korte ang angkop na forum para sa mga legal na argumento. Nananatili raw silang independent, batay sa Rome Statute, ebidensya at batas. Sabi naman ni Kaufman, bukas siyang makipag-usap sa Deputy Prosecutor para nga mapakinggan ang posisyon ng kampo ni Duterte. Pero hindi naman daw siya pinagbibigyan ng prosecution. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, vlogger na nag-post ng peke medical records si PBBM nagpaliwanag sa NBI. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinalulutang na ngayon pa lang ang tambalang Sara Aimee para sa 2028 presidential elections. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino nagsusulong ng tambalang ito at payag ba si Senator Aimee? Jiggy,
Si Senator Robin Padilla ang nagsusulong ng Sara Amy tandem para sa 2028 presidential elections. Kanina kasi sa ambush interviews bago nagsimula yung sesyon, unang namin ang tanong ni Senator Robin Padilla kung bukas ba siyang maging running mate ni VP Sara matapos ganitong magdeklara ng kanyang bid for presidency for 2028 elections. Alam naman natin na talagang kakampi ng mga Duterte si Senator Robin Padilla, pero ang itinuro niya si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Nakatawa namang sinabi ni Senator Marcos na talagang pasaway lang daw itong si Senator Padilla. Pakinggan natin, Jiggy, ang kanilang mga pahayag. Yung reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid, will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. But, 1,001,000,000%. Ano ako Sara Amy ako. Amy as VP, sir, yun ang tinutulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sadali lang naman. Sir, Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Jiggy, sabi pa ni Senator Amy, nakabuti na maagang nagdeklara si VP Sara Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Kabaliktaran daw si VP Sara ng kasalukuyang administrasyon at siya daw ang magbibigay ng direksyon sa walang patutunguhang bansang ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge. Talagang ang tao galit na. At may ano ang sabi ng iba pang minority senators dito? Jiggy, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung matatandaan mo, naging running mate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So para sa kanya, walang masama sa ginawa ni VP Sara Duterte na maagang pinaalam sa publiko na balak niyang tumakbong Pangulo sa 2028. Habang si Senator Bongo na isa pa sa talagang kakampi ng mga Duterte ay talagang suportado raw itong planong ito ni VP Sara. Pero umiwa si Senator Bongo na sagutin yung aming tanong kung bukas ba siya na mag-VP kay VP Sara sakaling matuloy nga yung pagtakbo nito bilang Pangulo. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Pakinggan natin, Jiggy. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipinas sa ngayon. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat. Mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. At may ano naman ang masasabi ng mayorya at oposisyon tungkol dito? Jiggy, si Senator Risa Hontiveros na kausap din natin kanina, alam natin na isa siya sa mga nangunguna sa pagbuo ng United Opposition. At sinabi rin niya na nakafocus na yung efforts nila ngayon para sa pagpili ng kanilang mamanukin para sa 2028 presidential elections. At balak nilang i-anunsyo yan, Jiggy, sa last part ng taong 2026 o kaya sa first quarter ng 2027. Hindi raw nakaka-apekto sa kanilang timeline yung maagang pagdedeklara ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer? Yun, qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya. Jiggy, na-interview din natin si Senate President Tito Soto at para sa kanya, umaasa siya magiging patas ang pagtrato ng lahat ng senador sa impeachment case ni VP Sara Duterte sakaling umakyat yan dito sa Senado, lalo't nandyan yung posibilidad, Jiggy, na isa o ilan sa mga senador ay posibleng makalaban ni VP Sara sa 2028 presidential elections. The senators are expected to be impartial always, no matter who
is going to be charged or kanino mang articles of impeachment ang sumampa sa amin. We are expected to be impartial. So kahit kandidato, hindi kandidato, kahit sino pa yan, doesn't matter. At sa ibang usapin, tila may di pagkakasundo sa pagitan ni Senator Bam Aquino at mga kasama niya sa posisyon. Anong detalye nito? Sa hiwalay na interview kasi si Jiggy, nasabi ni Senator Bam Aquino na baka ideally mas mainam na litisin dito sa loob ng bansa yung mga kaso ng extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug war. Pero sinabi rin niya na nire-respeto naman niya yung proseso na isinasagawa ng International Criminal Court. Pero alam mo, Jiggy, tumaas ang kilay dyan ni dating Senador Antonio Trillanes. Bakit daw ba tila nagbibida-bida ang isang senador ngayon na nawala naman daw ginawa o sinabi noong panahon ng kasagsagan ng EJK under Duterte drug war? Tanong pa ni dating Senador Trillanes, nagpapalakas lang daw ba sa mga Duterte supporters si Senator Bam Aquino? Unfair daw yung ginagawang niya yan at insensitive. Sinubukan ko na hinga ng panig si Senator Bam Aquino kaugnay niyan ilang beses pero hindi talaga siya nagpaunlak ng interview at wala siyang comment tungkol dyan sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Sa ibang balita, inihain sa Kamara panukalang batas para buwagin ang travel tax. Ayon sa Makabayan Block na siyang naghain ng panukala, makakatulong ito para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Nauna na rin naghain ng parehong panukala si Congressman Sandro Marcos. May bersyon din ito ang ilang senador. Isa sa priority bill si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuwag sa travel tax. Bukod dyan, inihain din sa Kamara ang pag-alis sa 12% na VAT sa digital services. Saklaw nito ang mga freelancer, online seller, content creator at maliliit na negosyo. Nilinaw ng DepEd na hindi pa kasado ang panukalang trimester system sa mga pampublikong paaralan. Nagpapatuloy raw ang konsultasyon ng ahensya sa iba't ibang sektor tungkol dito. Layo ng panukala na hatiin sa 3 ang school calendar para tuloy-tuloy raw ang pagkatuto ng mga estudyante at mabawasan ang workload ng mga guro. Inalma naman yan ng ilang grupo ng mga guro. Nila, dapat unahing solusyonan ng DepEd ang kakulangan sa mga classroom, pasilidad, guro at non-teaching personnel. Naghahanda ng LTFRB na dinggin ang mga petisyon para sa taas pasahe. Hiling ng ilang transport group gawing permanente na ang pisong provisional increase noong 2023 at gawing 2 piso ang dagdag sa minimum na pasahe. Kung maaprubahan, magiging 15 pesos na ang minimum fare sa mga traditional na jeep mula dating 13 pesos at magiging 17 pesos naman sa mga modern jeepney mula dating 15 pesos. Ayon sa LTFRB, humihirit din ng taas pasahe mga operator ng bus at taxi. Ngayong taon lang, naka-6 ng taas presyo mga kumpanya ng langis. Higit 4 pesos nang tinaas ng litro ng gasolina at higit 7 pesos naman ang litro ng diesel. Susunod, debate ni Carpio at Marcoleta sa usapin ng West Philippine Sea. Kasado na nga ba? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pumarap sa NBI Cybercrime Division ang vlogger na nagpakalat ng peke medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong paliwanag ng vlogger? Sir Jiggy, for the views lang. Yan ang inamin ng vlogger na si Jack Argota. Kaya nag-post siya ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, hindi naman verified itong dokumento na ito at ginamitan niya ng AI. Kaya naman, ipinasabina siya ng NBI at kanina humarap siya sa tanggapan ng Cybercrime Division. Nagsorry si Argota at inaming nadala lang siya ng kanyang emosyon. Pakinggan natin ang bahagi ng kwento na yan ng vlogger. May mali ako. Nag-ano, umiyak kasi siya. Pero hindi ko pinagsusiyan. Hindi ko alam na kasi
Ang dami na po, akala ko, legit eh. Nakasabay na ako, hindi ko naman alam. Sir Jiggy, linawin lang natin na wala pang formal na reklamo, even kaso against Jack Argota habang gumugulong pa ang investigasyon ng NBI Cybercrime Division. Pero bago yan, nauna nang sinampahan ng cyber libel complaint ang ilang personalidad gaya nga ng dating broadcaster na si Jay Sonza at isa pang vlogger na si Eric Celis dahil nga rin sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa NBI, hindi naman masama na batikusin ang gobyerno o di kaya maglabas ka ng saloobin mo sa social media as long as wala kang nilalabag na batas. Narito, pakinggan natin ang pahayag ng NBI Director na si Attorney Lito Magno. Again, ang basehan is yung kung ano ang i-share mo. Ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, may unauthorized or alleged fake news. At Gio, may pahayag na bang Malacanang tungkol dito sa pagkakasabpina kay Argota? Jiggy, ayon sa palasyo o nanindigan ang palasyo na may mananagot sa pagpapakalat ng fake news laban nga sa Pangulo. Anila, hindi natatapos sa paghingi ng sorry ang isyu na ito. Pakinggan natin ang pahayag ng Malacanang. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. Sa mga kakapanood lang po sa Free TV at online, inyong napakinggan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sir Jiggy, balik sa'yo. Yan pong ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay City. Sa ibang balita, hiniling ng Chinese Embassy sa DFA na awatin ng mga opisyal ng gobyerno na bumabatiko sa China. Ayon kay Chinese Ambassador Ji Lingpeng, ito'y para hindi maapektuhan ang diplomatiko relasyon ng dalawang bansa. Nakatuon din daw ang China sa pagresolba sa sigulot sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Noong isang buwan lang, nagpasa ng resolusyon sa Senado para kondenahin ang pakipagsagutan ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Naglatag si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ng mga paksang pagdidebatihan nila ni Senator Rodante Marcoleta. Sa panayam sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Carpio na lumalayo na si Marcoleta sa usapin base sa mga pahayag niya sa media kamakailan. Si Marcoleta ang humamon ng debate kay Carpio kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Nagpresenta naman ang Philippine Bar Association para maging host. Sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. So yun na lang dapat pag-usapan namin. Is there such a thing as a West Philippine Sea? Secondly, sabi niya, we have 4 islands in the KIG that are outside the exclusive economic zone. We cannot claim them. So the issue should be, can we claim islands of the Kalanayan group outside the EEZ? Yun na lang, simple na lang. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.